Ayon sa ulat ng The Times of Israel, merong isang top commander ng Iran's Quds Force ang nawawala. Pinaghahanap ito ngayon ng pamunuan ng Iran. Absent din ang taong ito nang magsagawa ng speech ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei noong nakaraang Biyernes. Present ang ibang mga commander, maging ang ibang leaders ng mga militanteng grupo ay present. Pero hinahanap ni Ayatollah Khamenei ang top commander ng Quds Force na nagngangalang Qani Ismail. Isang buwan na nawawala ang commander na ito. Ayon sa ulat, wala na siyang kontak. Maging ang ibang mga Iranian officials, hindi na siya makontak. Magkatulad naman ng sinasabi ang Iran at Israel tungkol sa nawawalang Quds Force chief. Ayon sa bersyon ng Israel, na itong si Ismail Qani, hindi pa nagsasagawa ng pag-atake ang Israel sa capital ng Lebanon na Beirut. Nagtungo na ito upang sumuporta kay Hassan Nasrallah. Pero matapos maisagawa ang mga malalaking operasyon ng Israel sa Beirut, doon pa hindi na makontak itong si Ismail Qani. Kaya ayon sa Israel, pumanaw ito sa pamamagitan ng kanilang airstrike sa Beirut. Sa claim ng Israel na napaslang nila si Ismail Qani sa kanilang airstrike, matagal na hindi nagsalita ang Hezbollah at pamunuan ng Iran tungkol sa kanyang pagkawala. Pero nito lamang nagdaang Biyernes, mismong ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei hinahanap na si Ismail Qani. Nawawala na raw ito. Meron namang mga namumuong tsuri tungkol sa pagkawala ni Ismail Qani. Ayon sa mga expert, malaki ang possibility na nadali itong si Ismail Qani dahil sa malakihang airstrike ng Israel sa Beirut. Ayon nga mismo sa gobyerno ng Lebanon, maging Hezbollah ay nagpatunay rito na ang ginawang pag-atake ng Israel ngayon sa Beirut ay ang pinakamalaki mula nang magkahidwaan ang Israel at ang Hezbollah. At ang isang tsuri tungkol sa pagkawala ni Ismail Qani, marahil hindi nasawi itong si Ismail Qani sa airstrike ng Israel. Pero baka nagtatago na raw ito dahil ang Israel ay nagbanta na maghihiganti sa Iran. Marami ang mga nagsasabi na baka sa takot nito na magpalipad na ng mga aircraft at missile ang Israel sa Iran ay nagtago na ito upang mai-safety ang kanyang sarili. Sino nga ba ang taong ito? Ano nga ba ang kanyang papel sa military ng Iran? Malaki ang papel na ginagampanan ng taong ito sapagat isa siya sa mga nagbibigay ng utos sa mga military ng Iran. Siya ay Brigade General ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Ang Quds Force ay isa sa mga 5 branches ng IRGC. Siya ang naka-assign sa extraterritorial operation at mismong ang Supreme Leader ng Iran ang nag-appoint sa kanya. Hindi matanggap ng pamunuan ng Iran na wala na itong si Ismail Qani. At kung sakaling ito ay totoo, ito ay napakalaking sampal para sa Hezbollah at sa Iran. At para hindi mapahiya ang Iran, kahapon lamang Lunes, October 7, 2024, nagsalita ang isang deputy commander ng Iran na nagngangalang Iraj Masjidi nang hinahanap na ni Ayatollah Khamenei si Ismail Qani. Nagsalita itong si Masjidi in behalf of Ismail Qani. Ito ang kanyang sinabi, and I quote, "He is in good health and is carrying out his activities." Dagdag pa ni Masjidi, no need na raw na magbigay ng personal na statement itong si Ismail Qani. Maganda raw ang kanyang kalusugan at ginagawa ang kanyang trabaho. Pero take note mga kaibigan, hindi si Ismail Qani ang nagsalita, kundi si Iraj Masjidi. At kung sakaling buhay pa itong si Ismail Qani, isang napakalaking kabastusan ito para sa mukha ni Ayatollah Khamenei na hindi ito dumalo sapagat napaka-importante ng speech na isinagawa ni Ayatollah Khamenei. Bihira nga lang daw itong magbigay ng speech at pinanguluhan pa niya ang prayer noong nakaraang Biyernes. At katunayan, sa nagdaang maraming taon, ito ang pinakaunang pag-speech ni Ayatollah Khamenei at pinanguluhan pa ang pagdarasal. Pero ito ang matindi mga kaibigan. Ayon mismo sa report ng Reuters, merong isang opisyal ang nagpa-interview sa kanila at sinabi nito na itong si Ismail Qani ay nasa southern Beirut sa lugar ng Dahiye. Dito rin nagsagawa ng napakalaking airstrike ang Israel. Dito rin napaslang mga kaibigan ang isang senior Hezbollah official
na nagngangalang Hashem Safidin. At itong si Hashem Safidin, ito sana ang hahalili sa napaslang na leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Bago pa man maibalita na merong mga pagers at walkie-talkies ang sumabog sa Lebanon, nagsasagawa na ng mga malalaking airstrike ang Israel sa Beirut. At katunayan, hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa ang pag-atake ng Israel sa Beirut. Kaya kumbinsido ang Israel na kanilang napaslang itong si Ismail Qani. Samantala, ang buong mundo ngayon ay naghihintay pa sa aksyon ng Israel laban sa Iran. Inamin ng Israel na merong 2 military base sa kanilang lugar ang tinamaan ng missile strike ng Iran. Kasama sa mga hit list ng Israel ang nuclear facilities ng Iran. At alam nyo ba mga kaibigan, nang mag-speech si Ayatollah Khamenei nitong Biyernes lang, inilahad din niya ang mga hit list ng Israel. Ibig sabihin, alam ni Ayatollah Khamenei ang plano ng Israel. Palaisip pa naman ito kung sakaling totoo ang mga sinasabi ni Ayatollah Khamenei, paano ito nangyari? Gayong ang plano ng Israel na gumanti sa Iran, makoconsider ito na isa sa mga top secret plan at walang dapat makaalam maliban sa mga allied forces nito. Katunayan, nang magsalita nga ang spokesperson ng IDF na si Daniel Hagari, hindi ito nagbigay ng petsa. Natural, sino ba namang aatake ang magbibigay ng petsa? E di malalaman ito ng kalaban. Pero ang sinabi ni Daniel Hagari, anytime and anywhere. Ayon naman sa Defense Minister ng Israel na si Yoav Gallant, kung magsimula na silang umatake sa Iran, ipinapangako niya na ang Iran ay matutulad sa Gaza. Sa ngayon, ang dalawang bansang ito, Iran at Israel, malayo sa katotohanan ang peace talk dahil hanggang ngayon ay napakainit ng sitwasyon ng dalawang ito, lalo na ang Israel ay hindi nagpapaawat sa kanilang mga pag-atake sa Gaza at Lebanon. At nitong nagdaang araw, naipabalita na ang Houthis ng Yemen ay tumira na naman sa Israel. Inamin ito mismo ng Houthis. Ayon sa mga eksperto, kung mapipilitan ang Israel na gamitin ang kanilang mga nuclear warhead, ay talagang mawawasak ang Iran. Samantalang ang Iran ay naipabalita nakaka-test pa lang nila ng kanilang unang nuclear weapon sa underground. Ibig sabihin na ang Iran ay wala pang nuclear weapon. Meron lamang silang mga nuclear facilities dahil nagsisimula pa lang silang mag-develop ng kanilang mga nuclear weapon. Kaya para sa Israel, napaka-importante na targetin ang mga nuclear facilities ng Iran. Dahil kung hindi nila ito tatargetin, baka in the future maging napakalaking threat ng Iran para sa Israel dahil maaaring gamitin ito ang kanilang mga nuclear weapon laban sa Israel. Ito naman yung ayaw gawin ni Joe Biden. Pero ayon kay Donald Trump, napakaganda raw ng plano ng Israel. Dapat daw tirahin ng Israel ang nuclear facilities ng Iran.